Sa bansang ito, walang traffic lights, pero kapag may tatawid sa kalsada, hindi tao ang unang pinapadaan, kundi mga hayop. Welcome to Bhutan, isang bansa kung saan kalikasan ang pinapahalagahan. Yung personal trip ko always has something to do with wildlife. Tuwing pista at ritual ng mga monghe, mga simbolo ng kalikasan at hayop ang makikita sa kanilang kasuotan at tradisyon. Ang ganda ng timing namin, maraming mga monks around the world na pupunta doon para mag-celebrate. Yung mga mga costume nila, yung mga rituals nila, so colorful. May makikita ka na parang images of animals. Kaya sa bansang ito, ilan sa mga bihira ng hayop sa mundo ay patuloy pang nabubuhay at nagpaparami. Sa Bhutan, malalim ang kaugnayan ng Budismo at wildlife conservation. Kaya karamihan sa mga hayop dito hindi basta sinasaktan. Pakay kong makita ang ilan sa pinakapambihirang hayop sa mundo. Yung guide namin na na-meet si Sangay, ang galing din ng mata niya, mag-spot. Nag-stop kami sa may river area. Doon kami nagtagal dahil parang it's an easy birding. Ang tour guide namin na si Sangay, parang sanay na. So long have you been a bird guide? It's been almost like 10 plus years. 10 plus years. Dinala niya kami sa kanilang ilog sa Paro o Paro Chu na tambayan ng iba't ibang uri ng ibon gaya ng ibis bill. That time, may nakita kaming yung ibis bill. Yung tuka niya medyo mahaba na pakurbada din. Kitang-kita namin doon sa mga riverbeds na doon siya nagpapahinga, medyo grayish yung katawan niya, tapos maiksi yung paa niya. Pagala-gala siya doon. Mukhang sagana ang ilog sa pagkain dahil grupo ng ibong pupaw ay sumusuyod naman sa mga batuhan. They like searching for food sa ilalim ng mga bato, sa ilalim ng lupa. Doon nila kinukuha yung mga food nila. A hoopoe it's a beautiful bird. Meron siyang crest, tapos mahaba din yung tuka niya. Minsan sa Pilipinas, pagka panahon ng mga migration nila, nakikita din natin itong hoopoe na ito. Samantala, ang aquatic songbird na brown beaver naman kayang sumisid. Itong brown beaver, ibon to na sumisisid siya sa ilalim. Hindi siya webfoot. Para siya mga normal na ibon, pero kaya niyang sumisid sa ilalim ng tubig na may current. Kaya napaka-amazing nitong brown beaver na ito. When you say, it's a lifer, that means it's the first time you've seen this type of bird. So I think in Bhutan, we'll have a lot of new lifers pagdating sa mga ibon. Pero higit pa sa lifer ang aking sunod na nakunan. Ang pamilya ng Gray Langur. Nung naghahanap kami ng birds, biglang first time namin makita ng Gray Langur. Nandun sila sa isang puno, At doon nakita namin yung mga langur, nandun sila isang pamilya. Sagrado sa Bhutan ang mga langur at pinapaniwala ang may dalang swerte o positive omen kapag nakakita nito. Ang swerte namin, tila na doble. Isang pamilya ng endangered golden langur ang naabutan naming naglalambitin sa puno. May nakita kaming pamilya ng langur na parang naglalaro, tumutulay sa mga kable ng kuryente, may mga anak na the younger they are, mas ginto ang itsura nila. Ang ilang batang golden langur halos mahulog na sa kakalambitin sa mga puno. Very similar sila sa mga
behavior ng tao. They're grooming each other, they're caring. Pag tinignan mo yung mukha nila, amazing yung mga mukha ng mga langurs na ito. And they have a specialized type of diet, mostly leaves, but they'll also eat fruits, ano. Ang kanilang uri, itinuturing na world's rarest primate. Lalo na sa mga protektadong lugar lang sa South Central Bhutan at Assam, India ito nabubuhay. Isa ang Bhutan sa bansang may mahigpit na batas para sa kalikasan. Sa katunayan, obligasyon ng pamahalaan nila na panadatihing hindi bababa sa 60% ang forest cover ng bansa. Dahil dito, masagana pa rin ang kanilang kagubatan. Nag-ikot-ikot kami. Tapos may fina-flashlight sila dun sa puno. Sa isang walk, may napansin kaming kakaibang galaw sa puno. Isang squirrel ang nakuna naming naglilinis sa kanyang katawan. Pero hindi ito nag-iisa. Pag silip ko, ano pala ito? Yung giant squirrel. Nakaramdam na nakatingin kami sa kanya. Kaya halos hindi na ito gumalaw sa kanyang pwesto. At nang makabuelo, agad itong nagtago. Sa kanilang gubat, bilang ito ang higante na aming nakunan. May narinig ako, parang hornbill. Biglang may nakita kong lumipad. Hornbill, hornbill. Yung great hornbill ang nakita namin. Pares. Ang isa sa dalawang hornbill, abalang naglilinis ng kanyang katawan. It's ready to fly while cleaning its wings. Protektado man ito sa Bhutan, nananatiling vulnerable ang estado ng Great Hornbill sa International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species o bumababa ang populasyon nito dahil sa pagkasira ng gubat. Maya-maya pa, isang grupo ng mga langor ang aming nakita. May nakita kaming mga langurs ulit na may kakaibang behavior, no? They were at the ridge. Tapos dinindilaan nila yung lupa. Sa pagkakataong ito, nasa gilid sila ng bundok at tila may tinutuklas sa lupa. Ang sabi ni Sangay, ito yung mga langur na they were leaking salt. And that's where they get their minerals. Para yung mga buto nila, matitibay. Ang diet nila is usually mga leaves, mga fruits. Pero kailangan din nila ng minerals para mas malakas yung kanilang pangangatawan. Yung golden langur is, I think, one of the most beautiful langur na nandun sa country na yun, sa Bhutan. Kita namin Kasi parang golden siya, pero may mga konting gray-gray sa katawan. So baka nagko-crossbreed na raw itong mga langur na ito, which kailangan pa nilang pag-aralan. Pinag-aaralan pa ng mga eksperto ang lawak ng hybridization o pagkakahalo ng lahi sa pagitan ng iba't ibang uri ng langor sa Bhutan. Posibleng umanong dahil ito sa pagkasira ng kanilang tirahan sa pagitan ng Bhutan at Assam, India. Paakyat na ulit kami ng area. Ang traffic! Tapos nagtataka kami kung bakit traffic. Habang papalapit kami, nakita namin may pamilya ng elepante tumatawid sa karsada, mga wild elephants, Ang tagal, siguro more than 30 minutes kami nandun sa traffic. Nakita mo yung attitude ng mga taga-Bhutan for the respect for wildlife. Bigyan natin ng wildlife corridors yung mga animals to allow the coexistence of the community and the wildlife. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.